Security, ilabas niyo ang babaeng yan. She's making a scene and she's not even part of this family anymore. Ang boses ni Rodrigo ay kasing lamig ng hanging dala ng aircon sa loob ng VIP lounge ng NAIA. Walang bakas ng pag-aalinlangan, walang bahid ng awa. Tumingala si Wendeline, ang kanyang mga mata ay nanlalabo dahil sa puyat at luhang pilit niyang pinipigilan. Sa kanyang mga bisig nakasandal ang 4 na taong gulang na si Toby. Ang bata ay maputla, ang bawat hininga ay tila isang mabigat na pakikibaka para sa kanyang maliit na puso. Sa kabilang kamay ni Wendeline ay hawak niya ang isang pirasong papel, isang billing statement mula sa ospital. Ito ang dahilan kung bakit siya narito sa gitna ng gabi ng bagong taon, suot ang isang kupas na blusa at tsinelas na halos mapigtas na. Nagmamakaawa siya para sa pirma ng lalaking nangako sa harap ng altar na sasamahan siya sa hirap at ginhawa. Ngunit ang hinarap sa kanya ni Rodrigo ay hindi panulat kundi ang talim ng pagtataksil. Rodrigo, please belong ni Wendeline, ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit kailangang manatiling buo para kay Toby. Kailangan lang ito para sa operasyon ng anak mo. Kahit wag mo na akong tingnan, kahit wag mo na akong kausapin, iligtas mo lang ang buhay ni Toby. Isang matunog na tawa ang bumasag sa tensyon ng silid. Lumapit si Doña Josefina, ang kanyang biyenan, suot ang isang mamahaling terno na tila kumikinang sa ilalim ng mga chandelier. Sa likod niya ay ang kapatid ni Rodrigo na si Maricar na abala sa pagkuha ng video gamit ang kanyang cellphone. Ang muka ay bakas ng mapang-aping ngiti. Bago pa man makasagot si Wendeline marahas, nahinablot ni Doña Josefina ang sira-sirang maleta na dala ni Wendeline. Bumukas ito at humambalan sa makintab na sahig ang ilang piraso ng lumang damit ni Toby at isang kupas na prayer book. Kinuha ng matanda ang isang bungkos ng mga papel mula sa kanyang bag at isinaboy ito sa mukha ni Wendeline. Hustisya, pera. Pagkatapos mong lokohin ang anak ko, sigaw ni Josefina. Ang boses niya ay sadyang nilakasan upang marinig ng mga marites at iba pang mga elite na nasa lounge. Narito ang ebidensya ng iyong pangangalunya. Isang hamak na manggingisda ang kinalantari mo habang ang anak ko ay nagpapakapagod sa Air Manila. You're a disgrace, Wendeline. Isang malaking pagkakamali ang pagpapakasal ni Rodrigo sa isang ulilang tulad mo na walang pinag-aralan. Hindi totoo yan. Pilit na depensa ni Wendeline, ang kanyang puso ay tila pinipiga ng isang dambuhalang kamay. Alam niyang gawa-gawa lamang ang mga dokumentong iyon, isang masamang balangkas, upang mapalayas siya nang walang makukuhang kahit ano. Ngunit ang mas masakit ay ang katahimikan ni Rodrigo. Ang lalaking dati ay tanging kanlungan niya ay nakatayo lamang doon, tinitingnan siya na parang isang duming nakadikit sa kanyang sapatos. Biglang lumapit si Catalina, ang babaeng matagal ng balita na siyang ititibok ng puso ni Rodrigo para sa kanyang ambisyon. Hinawakan ni Catalina ang braso ni Rodrigo nang may pagmamay-ari. Hon, let's go. Baka malate tayo sa countdown party. Don't let this woman ruin our night. Sa isang mabilis at malupit na pagkilos, lumapit si Rodrigo kay Wendeline. Ngunit hindi upang tulungan siyang tumayo. Dinaklot niya ang mga bisig ni Toby. Hindi mo kayang alagaan ang batang ito. I'll take him. Catalina and I will provide him a better life, a life that a pathetic woman like you can never give. Huwag, Rodrigo, huwag, hiyaw ni Wendeline. Sinubukan niyang kumapit, sinubukan niyang bawiin ang kanyang anak, ngunit ang kanyang panghihina ay ginamit ng mga security guard upang tuluyan siyang ilayo. Ang mga kuko ni Wendeline ay bumaon sa sahig, sinusubukang pigilan ang pagkaladkad sa kanya habang ang iyak ni Toby ay unti-unting lumalayo. Mommy, mommy, ang boses ng bata ay tila isang punyal na paulit-ulit na sumasaksak sa kaluluwa ni Wendeline. Itinulak si Wendeline palabas ng VIP lounge diretso sa malamig na semento ng sidewalk sa labas ng airport. Ang ulan ay nagsimulang pumatak, nakikiramay sa kanyang pighati. Sa malayo narinig niya ang pagsabog ng mga paputok sa langit, hudyat ng pagdating ng bagong taon. Ang lahat ay may bagong simula, ngunit para sa kanya ito na yata ang katapusan ng lahat. Nakaluhod si Wendeline sa gitna ng dilim, ang kanyang mga kamay ay dumi-dumi at puno ng gasgas. Tiningnan niya ang dambuhalang logo ng Air Manila na nagniningning sa tuktok ng building sa tapat ng airport. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi sa gitna ng kanyang paghikbi. Sila ang kumuha sa kanyang anak. Sila ang nagnakaw sa kanyang dangal. Inisip nila na siya ay isang langgam na madali nilang maiipit sa kanilang mga daliri. Hindi nila alam na ang langit na kanilang ipinagmamalaki ay nakatayo sa ibabaw ng pundasyong pag-aari ng babaeng itinapon nila sa lansangan.
Habang ang bawat patak ng ulan ay humahapdi sa kanyang mga sugat isang katanungan, ang umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Kasing lalim ng karagatan at kasing talas ng kidlat. Hanggang kailan kailangang dumanas ng ganitong sakit ang isang inang wala namang ibang hinangad, kundi ang kaligtasan ng kanyang anak. Bago magising ang halimaw, na matagal na niyang pinatutulog, tartar. Ang bawat patak ng ulan sa kanyang balat ay tila mga karayom na tumutusok sa kanyang pagkatao, ngunit ang lamig ng semento ay hindi hihigit sa lamig ng mga huling salitang binitawan ni Rodrigo. Nakalugmok si Wendelin, ang kanyang buhok ay basa at nakadikit sa kanyang muka, habang ang anino ng dalawang security guard ay dambuhalang nakatayo sa kanyang harapan. Sabi nang umalis ka na rito eh. Huwag mong hintayin na kalad ka rin ka namin hanggang sa labas ng gate ng airport. Nakakaabala ka sa mga VIP. Ang boses ng isang gwardya ay puno ng pandidiri. Tila ba ang babaeng nasa harapan niya ay isang maruming basahan na kailangang itapon sa basurahan. Hinawakan ng isa ang kanyang braso nang marahas pilit siyang itinatayo upang paalisin sa lugar na iyon. Ngunit bago pa man nila tuluyang magalaw si Wendeline, isang nakasisilaw na liwanag mula sa mga headlight ng tatlong itim na luxury SUV ang bumasag sa kadiliman ng gabi. Ang tunog ng mga gulong na dahan-dahang huminto sa basang kalsada ay nagbigay ng isang kakaibang aura ng kapangyarihan. Nanigas ang mga gwardya nang makita ang plaka ng mga sasakyan, mga numerong tanging ang pinakamataas na opisyal lamang ng bansa at ng mga dambuhalang korporasyon ang nagmamay-ari. Bumukas ang pinto ng gitnang sasakyan at lumabas ang isang matandang babae na may hawak na payong. Ang kanyang mukha ay bakas ng matinding pag-aalala at galit. Si Nanay Sol yon, ang tanging tao na nakakaalam sa bawat lihim at bawat sakit na dinala ni Wendeline sa loob ng 5 taon. Mabilis siyang lumapit at ibinalot ang isang mamahaling balabal na yari sa pinakapiling sutla sa nanginginig na balikat ni Wendeline. Anak ko, Diyos ko, ano ang ginawa nila sa iyo? Ang boses ni Nanay Sol ay basag dahil sa emosyon. Tumingin siya sa mga gwardya na ngayon ay tila mga estatwang hindi makagalaw. Alisin niyo ang mga marumi niyong kamay sa kanya kung ayaw niyong mawala ng trabaho bago sumikat ang araw. Sa loob ng sasakyan, habang ang bango ng mamahaling leather at sariwang lavender ay bumabalot sa kanya, tila bumalik ang gunita ni Wendeline sa gabing nagpasyang siyang talikuran ang lahat ng karangyaan. Naaalala niya ang mukha ng kanyang Ama Ange, dating chairman ng Vance Aviation, na nagbabala sa kanya tungkol sa mga taong ang tanging mahal ay ang kinang ng ginto. Ngunit naniwala siya kay Rodrigo. Naniwala siya na sa ilalim ng simpleng pamumuhay bilang isang ulilang mambubukid, mahahanap niya ang isang lalaking mamahalin siya dahil sa kanyang puso at hindi dahil sa kanyang itinatpag porsyentong shares sa Aero Manila. Ay isang mapait na buntong hininga ang kumawala sa kanyang mga labi. Ang 5 taon ng pagtitiis, ang pagluluto, ang paglalaba para sa mga De Santos, at ang pagtanggap sa bawat sampal at mura ni Josefina, lahat ng iyon ay isang malaking pagkakamali. Ang pag-ibig na inakala niyang kanlungan ay naging isang madilim na bilangguan. Kinuha ni Wendeline ang isang puting panyo mula kay Nanay Sol at pinunasan ang dumi sa kanyang pisngi. Ang kanyang mga mata na kanina lamang ay puno ng pagsusumamo ay unti-unting nagbago. Ang ningning ng luhang natitira ay napalitan ng isang malamig at matalim na determinasyon. Tila isang reyna na muling nagising mula sa isang mahabang panaginip, itinuwid niya ang kanyang likod. Nanay Sol, ang kanyang boses ay hindi na nanginginig. Ito ay naging kasing talas ng isang bagong hasang patalim. Tawagan mo ang Board of Directors ng Vance Aviation Group. Sabihin mo sa kanila na magkakaroon ng emergency meeting bukas ng 8:00 ng umaga. At ang utos ko, i-freeze ang lahat ng corporate accounts ng Aero Manila na nasa ilalim ng pangalan ni Rodrigo De Santos. Gagawin ko, Ma'am Wendeline, sagot ni Nanay Sol. Ang kanyang muka ay bakas ng isang lihim na kagalakan dahil sa wakas ay bumalik na ang tunay na pinuno. At isa pa, dagdag ni Wendeline habang nakatingin sa labas ng bintana kung saan ang anino ng airport ay unti-unting lumiliit sa kanyang paningin. Ihanda ang lahat ng mga dokumento tungkol sa illegal fund transfers ni Josefina sa kanyang mga foundation. Kung gusto nilang maglaro ng marumi, ipapakita ko sa kanila kung paano ang tunay na pagguho ng isang imperyo. Inihilig ni Wendeline ang kanyang ulo sa sandalan ng upuan. Ang kanyang kamay ay mahigpit na nakahawak sa balabal. Sa gitna ng katahimikan ng sasakyan, ang tanging naririnig ay ang tibok ng kanyang puso na tila isang tambol na nagbabadya ng digmaan. Ngunit sa kabila ng lahat ng kapangyarihang ito,
Isang anino pa rin ang bumabalot sa kanyang isipan ang mukha ni Toby. Ang maliit na bata na ngayon ay nasa kamay ng mga halimaw. Alam niyang hindi magiging madali ang laban na ito dahil ang kalaban ay hindi lamang ang sakim na pamilya de Santos, kundi ang mismong oras na unti-unting nagnanakaw sa bawat pintig ng puso ng kanyang anak. Sapat na ba ang yaman ng mga Vance upang bawiin ang buhay na ninakaw sa kanya o mayroon pang mas malalim na trader na naghihintay sa dilim upang tuluyang putulin ang kanyang mga pakpak? Huwag kang maingay, Toby. Kung hindi ka tatahimik lalong hindi babalik ang nanay mo, alam mo ba kung bakit kanya iniwan? Dahil pagod na siyang mag-alaga sa batang sakitin na tulad mo. Ang boses ni Maricar ay parang kaskas ng matalas na kuko sa pader ng marangyang kwarto. Nakatayo siya sa tapat ng kama, ang kanyang mga kamay ay nakapamewang habang tinitingnan ang 4 na taong gulang na bata na nakakulunot ang maliit na katawan sa gilid ng higaan. Ang kwarto ay punong-puno ng mga mamahaling laruan na kalalabas lang mula sa mga kahon, ngunit para kay Toby ang bawat sulok ng mansyon ng mga De Santos ay tila isang malamig at madilim na kuweba. Gusto ko po kay Mommy, ang nanghihinang sagot ni Toby. Ang bawat salita ay sinusundan isang mabigat na paghinga, ang kanyang dibdib ay tila kinakapos sa bawat pintig ng kanyang may sakit na puso. Mommy, wala ka ng Mommy. Iniwan ka na niya para sumama sa ibang lalaki, patuloy na paglalaro ni Maricar sa isipan ng bata. Isang mapanuring ngiti ang sumilay sa kanyang muka habang pinapanood ang pagtulo ng luha sa mga mata ni Toby. Ang bawat patak ng luha ng bata ay tila isang tagumpay para sa kanya, isang paraan upang lalong saktan ang babaeng kinamumuhian niya, si Wendeline. Sa kabilang bahagi ng mansion, sa loob ng isang maliit na kapilya na puno ng amoy ng sariwang bulaklak at mamahaling kandila, nakaluhod si Doña Josefina. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa isang rosaryong yari sa purong ginto. Ang kanyang mga bulong ng dasal ay tila isang banal na musika, ngunit ang nilalaman ng kanyang puso ay malayo sa kabanalan. Nang marinig ang mahinang pag-iyak ni Toby mula sa itaas, hindi man lang nagbago ang anyo ng kanyang muka. Isang katulong ang dahan-dahang lumapit sa kanya, nakayuko ang ulo dahil sa takot. Senyora, ayaw pong kumain ng bata. Kanina pa po siya umiiyak at hinahanap ang kanyang ina. Baka po lalong lumala ang kanyang kondisyon, ang nanginginig na ulat ng katulong. Dahan-dahang imulat ni Josefina ang kanyang mga mata, ang kanyang tingin ay kasing talas ng isang agila. Hayaan mo siyang umiyak. Kapag napagod yan, tatahimik din yan. At huwag mo siyang pakakainin hanggat hindi siya natututong sumunod sa mga patakaran ng bahay na ito. Kailangan niyang malaman na ang pamilya De Santos ang nagmamay-ari sa kanya ngayon. Hindi natin kailangan ng isang batang pasaway at mahina. Samantala sa loob ng library, ang tunog ng pagbuhos ng alak sa isang baso ay ang tanging ingay na maririnig. Si Rodrigo ay nakaupo sa kanyang malaking silya, ang kanyang kurbata ay maluwag na at ang kanyang mga mata ay bakas ng pagod. Sa kanyang tabi ay si Catalina na dahan-dahang minamasahe ang kanyang mga balikat. "Hon, don't think too much about Toby. He's in good hands. My doctors will check him tomorrow." Ang malambing na boses ni Catalina ay tila isang gamot na pilit pinatatahimik ang konsensya ni Rodrigo. Narinig ko siyang tumatawag kay Wendeline kanina. Bulong ni Rodrigo, ang kanyang boses ay puno ng pag-aalinlangan. May isang bahagi ng kanyang puso na tila gustong tumayo at puntahan ang kanyang anak, ngunit ang takot sa kanyang ina at ang silaw ng yaman na ipinangako ni Catalina ang mas matimbang. "Baka masyado tayong naging marahas sa airport." "It was necessary, Rodrigo," sagot ni Catalina, ang kanyang mga daliri ay humahaplos sa leeg ng lalaki. "Ang babaeng iyon ang sisira sa career mo. Isipin mo ang Aero Manila. Isipin mo ang kinabukasan natin. Hindi mo kailangan ng isang asawang pabigat." Tumingala si Rodrigo at ininom ang huling patak ng alak. Pinili niyang lunurin ang tinig ni Wendeline sa kanyang alaala at palitan ito ng mga pangarap ng kapangyarihan. Sa itaas na kwarto, nang makitang nakaalis na si Maricar, dahan-dahang gumapang si Toby pababa ng kama. Sa kabila ng panghihina, pilit niyang inabot ang ilalim ng kama kung saan niya itinago ang isang maliit at lumang panyo. Ito ang panyong naiwan ni Wendeline sa kanya, isang panyong may amoy ng sabon at pagmamahal ng kanyang ina. Ay siniksik ni Toby ang kanyang sarili sa pagitan ng dingding at ng kama, ang kanyang maliit na katawan ay nanginginig sa takot. Niyakap niya ng mahigpit ang panyo, ang kanyang ilong ay nakabaon sa tela habang pilit na hinahanap ang familiar na bango na nagbibigay sa kanya ng lakas.
Ang bawat hikbi niya ay walang tunog, isang tahimik na pag-iyak na tila humihingi ng saklolo sa madilim na silid. Ngunit sa gitna ng katahimikan, isang kakaibang pakiramdam ang nagpatigil sa kanya. Ang hangin sa lubid ng kwarto ay tila bumigat. Dahan-dahang itinaas ni Toby ang kanyang paningin patungo sa malaking bintana na bahagyang nakabukas. Doon sa gitna ng anino ng mga puno sa labas at ng madilim na langit, isang figura ng tao ang tila nakatayo at nakatingin sa kanya. Isang anino na hindi gumagalaw, ngunit ang mga mata nito ay tila nagmamasid sa bawat galaw ng bata sa loob ng mansyon. Sino ang naglalakas loob na tumingin sa bintana ng mga De Santos sa kalaliman ng gabi? Isang tagapagligtas ba ito o isa pang panganib na handang kumuha sa huling pag-asa ng isang munting bata? Ang kapangyarihan ay walang silbi kung ang bawat hininga mo ay punong-puno ng takot para sa kaligtasan ng iyong anak. Nakatayo si Wendeline sa harap ng dambuhalang bintana ng kanyang bagong opisina sa Vance Tower. Ang mga ilaw ng lungsod ay tila mga hiyas na nagpapakitang gilas sa dilim, ngunit para sa kanya ang bawat kislap ay nagpapaalala sa kanya ng mga bituin sa mata ni Toby. Ang malamig na tasa ng kape sa kanyang mesa ay hindi na niya nagalaw. Ang katahimikan sa loob ng silid ay kasing bigat ng kanyang nararamdaman, isang katahimikan na paminsan-minsan ay binabasag lamang ng mahinang ugong ng aircon. Ang tunog and pagpihit ng doorknob ay bumasag sa kanyang malalim na pag-iisip. Hindi siya lumingon, ngunit naramdaman niya ang presensya ng isang taong hindi familiar. I was told you were the most patient woman in Manila, but the way you're staring at that window tells me your patience has finally run out, Chairman Vance. Ang iyang boses ng lalaki ay malalim baritono at may dalang kumpiyansa na tila ba pag-aari niya ang bawat sulok ng silid na pinasukan niya. Dahan-dahang humarap si Wendeline. Sa tapat niya ay nakatayo ang isang lalaking nasa huling bahagi ng kanyang 30, suot ang isang charcoal gray suit na perpektong nakalapat sa kanyang balikat. Si Mateo. Ang kanyang mga mata ay matatalim, tila ba binabasa ang bawat lihim na itinatago ni Wendeline. You're late, Ate Mateo, malamig na bunggad ni Wendeline. Inilapag niya ang kanyang mga kamay sa ibabaw ng mesa, pilit na itinatago ang panginginig ng kanyang mga daliri. I don't pay people to be late, especially when my son's life is on the line. Isang manipis na ngiti ang sumilay sa labi ni Mateo. Lumakad siya patungo sa mesa at inilapag ang isang makapal na folder. Ang tunog ng paglapag ng folder sa ibabaw ng kahoy na mesa ay tila isang hudyat ng simula ng isang giyera. I'm not just a lawyer you pay, Wendeline. I'm the ally you need to burn the De Santos Empire to the ground, sagot ni Mateo. Umupo siya sa tapat ni Wendeline nang hindi naghihintay ng paanyaya. Inside that folder is the soul of Rodrigo's corruption. Fake ghost employees, overpriced aircraft parts, at ang pinakamasarap sa lahat, ang mga bank transfers niya patungo sa isang offshore account sa Cayman Islands sa ilalim ng pangalan ni Catalina. Binuklat ni Wendeline ang folder. Ang bawat pahinang binabasa niya ay tila isang sampal sa kanyang 5 taon na pananatili sa tabi ni Rodrigo. Habang siya ay nagtitipid para sa pambili ng gamot ni Toby, ang asawa niya ay nagnanakaw ng milyon-milyon para sa kanyang marangyang buhay, kasama ang ibang babae. Naramdaman ni Wendeline ang isang familiar na hapdi sa kanyang lalamunan. Isang luha ang hindi niya napigilang pumatak sa ibabaw ng isang dokumento kung saan nakasulat ang pangalan ni Toby bilang isang dependent na hindi man lang nakatanggap ng sapat na insurance. Dahan-dahang inabot ni Mateo ang isang malinis na panyo. Ang kanyang pagkilos ay hindi biglaan, kundi puno ng isang kakaibang pag-iingat. Don't waste your tears on them, Wendeline. Tears won't bring Toby back. Action will. Sandaling nagtama ang kanilang mga mata. Sa loob ng ilang segundo, naramdaman ni Wendeline ang isang kakaibang koneksyon sa lalaking ito. May lungkot sa likod ng kataliman ng mga mata ni Mateo, isang lungkot na tila ba nanggagaling sa isang sugat na katulad ng sa kanya. Bakit mo ito ginagawa, Mateo? Bulong ni Wendeline habang tinatanggap ang panyo. Hindi sapat ang pera para sa ganito kadelikadong trabaho. Ano ang galit mo sa mga De Santos? Tumayo si Mateo at lumakad patungo sa pintuan. Ngunit bago siya lumabas, sandali siyang huminto. Mula sa kanyang bulsa, bahagyang lumitaw ang isang lumang litrato, isang litrato ng yumaong Don De Santos, ang ama ni Rodrigo. Justice is a poetic word, Wendeline. Ang boses ni Mateo ay naging kasing malamig ng yelo, but I prefer the word destruction. Hindi lang katarungan ang hanap ko para sa iyo. Gusto ko silang makitang gumagapang sa putik na wala ng pangalan at hinihingi ang kamatayan bilang biyaya.
Gusto kong makita ang mukha ni Josefina kapag nalaman niyang ang taong wawasak sa kanya ay ang taong matagal na niyang kinalimutan. Naiwang mag-isa si Wendeline sa loob ng silid. Ang kanyang tingin ay bumagsak sa panyong ibinigay ni Mateo. May isang maliit na borda sa gilid nito, isang titik J. Bakit may titik J sa gamit ng isang Mateo? At ano ang kaugnayan ng isang matapang na abogado sa madilim na nakaraan ng pamilyang sumira sa kanyang buhay? Sa labas ang tunog ng kulog ay gumuhit sa kalangitan, isang babala na ang bagyong darating ay hindi lamang ulan at hangin, kundi isang delubyo ng katotohanan na walang sinuman ang handang harapin. Huwag mong isipin na ang pagiging ina ay sapat na para bigyan ka ng karapatan sa batang yan, Wendeline. You're a liability and Toby deserves a mother who has higit pa sa luhang may bibigay mo. Isang babaeng may pangalan, may yaman, at may kakayahang iligtas siya mula sa kamatayan. Ang boses ni Rodrigo ay puno ng kayabangan habang inilalapag niya ang isang makapal na tumpok ng mga legal na dokumento sa ibabaw ng mesa. Narito sila sa isang tahimik na silid sa loob ng isang mamahaling restaurant, isang lugar na pinili ni Rodrigo upang iparamdam kay Wendeline ang kanyang liit sa mundo. Para sa kanya, si Wendeline ay nananatiling ang ulilang mahirap na pinulot niya sa lansangan, ang babaeng walang boses at walang kapangyarihan. Tiningnan ni Wendeline ang mga document. Ito ay isang kasunduan na nagpapahayag ng kanyang voluntaryong pagsuko sa lahat ng karapatan bilang ina ni Toby, kapalit ng isang halaga ng pera na tila ba isang insulto sa kanyang pagkatao. Rodrigo, 5 taon akong nagsilbi sa pamilya mo. 5 taon akong naging anino sa likod mo habang itinatayo mo ang iyong pangalan sa Air Manila. Ang boses ni Wendeline ay mahinahon, ngunit ang bawat salita ay may dalang bigat na tila isang dambuhalang alon na dahan-dahang namumuo. Isinuko ko ang lahat para sa iyo. At ngayon sasabihin mong wala akong silbi. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Rodrigo. Sumandal siya sa kanyang silya, ang kanyang mga mata ay puno ng panunuya. It was your choice, Wendeline. Ibigay mo na ang pirma mo. Catalina is already talking to the best heart surgeons in America. Kung gusto mong mabuhay si Toby, lumayo ka na. Don't make this harder for yourself. You're just a ghost in my world, and it's time to move on. Sa ilalim ng mesa, ang mga kamay ni Wendeline ay mahigpit na nakakuyom hanggang sa bumaon ang kanyang mga kuko sa kanyang palad. Naramdaman niya ang hapdi, ngunit mas masakit ang pag-alala sa bawat gabi na nagpuyat siya para lamang plansahin ang mga polo ni Rodrigo habang ang bata ay inaapoy ng lagnat. Lahat ng iyon ay itinuring lamang na isang obligasyong walang halaga. Dahan-dahang hinawakan ni Wendeline ang ballpen. Inaasahan ni Rodrigo ang mabilis na pagsunod, ang mabilis na pagbagsak ng balikat ng babaeng akala niya ay talo na. Ngunit bago pa man madikit ang dulo ng panulat sa papel, ang tunog ng pag-vibrate ng cellphone ni Rodrigo sa ibabaw ng mesa ay naging hudyat ng isang hindi inaasahang kaganapan. Nanggunot ang noo ni Rodrigo nang makita ang pangalan ng kanyang Chief Financial Officer. "Excuse me," sabi niya, nang may inis bago sinagot ang tawag. "I told you not to call me unless it's an emergency." Anong ibig mong sabihin? Ang mukha ni Rodrigo ay yunti-unting nawalan ng kulay. Ang kanyang mga mata ay lumaki sa gulat habang ang boses sa kabilang linya ay tila nagdadala ng balitang gumuho ang langit. "Freeze, panong na freeze ang corporate accounts. That's impossible. Sino ang nag-utos?" Why would the Vance Group care about our local accounts?" Hinarap ni Rodrigo si Wendeline, ang kanyang hininga ay naging mabilis at mabigat. "Anong ginawa mo?" Ang kanyang boses ay naging isang pabulong na sigaw puno ng pagduda at takot. Hindi kumibo si Wendeline. Sa halip, dahan-dahan niyang binitawan ang ballpen at tumayo. Ang kanyang postura ay naging kasing tikas ng isang empress. Isang maliit na kislap ng tagumpay ang sumilay sa kanyang mga mata, isang kislap na ngayon lamang nakita ni Rodrigo. Ang akala mong multo, Rodrigo, ay ang siyang nagmamay-ari ng bahay na kinatitirikan mo. Ang boses ni Wendeline ay naging kasing lamig ng hangin bago ang bagyo. "Sinabi mo na Toby deserves a mother with a name and wealth. I'm just giving you what you asked for." Kinuha ni Wendeline ang kanyang bag at nagsimulang maglakad palabas. Ngunit bago siya makalayo, lumingon siya sa lalaking ngayon ay mukhang isang basang sisiw sa gitna ng kanyang sariling gulo. "This is just the first crack, Rodrigo. By the time I'm done, hindi lang ang accounts mo ang mawawala. Mawawala rin ang bawat piraso ng dangal na inakala mong ninakaw mo sa akin." Lumabas si Wendeline ng restaurant, ang bawat hakbang niya ay puno ng kapangyarihan.
Ngunit sa kanyang paglabas isang itim na sasakyan ang dahan-dahang huminto sa kanyang harapan. Bumaba ang bintana at lumitaw ang mukha ni Mateo. The first strike was successful. Wendelin, sabi ni Mateo, ang kanyang boses ay walang emosyon, ngunit ang kanyang mga mata ay nagbababala. But Josefina is already making her move. She knows it's you, and she's not going to target your company. She's going to target the only thing that will make you drop your guard. Napatigil si Wendeline, ang kanyang puso ay biglang tumibok ng mabilis dahil sa kaba. Si Toby, wala na siya sa mansyon. Ang maikling sagot ni Mateo na tila isang kidlat na tumama sa gitna ng katahimikan. Itinago siya ni Josefina sa isang lugar na hindi mo mahahanap sa kahit anong GPS. Naramdaman ni Wendeline ang pag-ikot ng kanyang paligid. Ang tagumpay na kanina lang ay lasap na niya ay biglang napalitan ng isang mas malalim na takot. Nasaan ang kanyang anak at hanggang saan ang kayang gawin ng isang Josefina de Santos upang protektahan ang kanyang maruming pangalan? Anging bawat hininga ni Wendeline ay tila isang piraso ng bubog na bumabara sa kanyang lalamunan. Ang loob ng sasakyan ni Mateo ay nababalot ng amoy ng mamahaling pabango at bagong katad, ngunit para kay Wendeline, ito ay tila isang masikip na kabaong. Nakatingin siya sa kawalan ng kanyang mga kamay, ay mahigpit na nakahawak sa laylayan ng kanyang balabal hanggang sa mamuti ang kanyang mga kasukasuan. Hindi mo pwedeng hayaang lamunin ka ng takot, Wendeline. Yan ang gusto ni Josefina. She wants you broken before you even start the real fight. Ang boses ni Mateo ay nanatiling kalmado, ngunit may talim na hindi may kakaila, habang mahusay niyang inililiko ang sasakyan sa gitna ng traffic ng Maynila. Anak ko ang pinag-uusapan natin, Mateo. He's a 4-year-old child with a failing heart. My son is not a pawn in your legal games. Ang boses ni Wendeline ay pumiyok sa gitna ng galit at bighati. Hinarap niya ang abogado, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa namumuong luha. How can I be calm when I don't even know if he's breathing properly right now? Hindi sumagot si Mateo. Sa halip mas hinigpitan niya ang hawak sa manibela. Ang kanyang anga ay naitikimbakas ang isang lihim na sakit na tila rumerenta rin sa kanyang sariling pagkatao. Alam niya ang pakiramdam ng itapon at itago, ang pakiramdam ng maging isang lihim na ikinahihiya ng pamilya de Santos. Biglang bumasag sa katahimikan ang tunog ng isang tawag sa cellphone ni Wendeline. Ang screen ay nagpakita ng isang hindi kilalang numero. Mabilis niya itong sinagot, ang kanyang puso ay tila gustong lumabas sa kanyang dibdib. Hello, Toby baby, is that you? Ang boses ni Wendeline ay puno ng pagsusumamo. Wendeline Hija, masyado ka namang mabilis. Relax, my dear. Stress is bad for the complexion, lalo na't kailangan mong humarap sa media bukas, hindi ba? Ang boses ni Doña Josefina ay tila isang ahas na dahan-dahang gumagapang sa tenga ni Wendeline. Kalmado ito, malambing, ngunit puno ng enosidok ng pagmamanipula. Sa background, narinig ni Wendeline ang mahinang tunog ng isang orasan, isang matandang wall clock na tumitiktik ng regular at nakakabinging hipdyo. Nasaan ang anak ko, Josefina? Ibalik mo sa akin si Toby. At baka sakaling hindi ko tuluyang wasakin ang dangal na natitira sa iyo, sigaw ni Wendeline. Ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa loob ng sasakyan. Isang mahinang tawa ang isinagot ng matanda. You're in no position to threaten me, Wendeline. Remember, utang mo sa amin ang buhay mo. Kami ang tumanggap sa iyo noong ikaw ay basura pa lamang. At ngayon gagamitin mo ang pera ng mga Vance para ipahiya ang anak ko. How ungrateful. If you want to see Toby, unfreeze the accounts. Give us the authority to handle the Aero Manila expansion. Gawin mo iyan at baka payagan kitang makita ang bata sa loob ng 10 minuto. You're a monster. Bulong ni Wendeline, ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa galit. He's your grandson. Does that mean nothing to you? Grandson? Ang anak ng isang trader na tulad mo, wag mong dungisan ang pangalan ng mga De Santos, Wendeline. You have until tomorrow morning. Kapag hindi bumalik ang daloy ng pera, huwag kang magulat kung makatanggap ka ng balita na hindi na kinaya ng puso ng bata ang lamig ng gabi. Naputol ang tawag. Ang katahimikan na sumunod ay mas masakit pa kaysa sa mga salita ni Josefina. Binitawan ni Wendeline ang kanyang cellphone at napatakip ng muka. Ang kanyang mga hikbi ay hindi na mapigilan, isang tunog ng ganap na pagkawasak ng isang ina. Dahan-dahang itinigil ni Mateo ang sasakyan sa tabi ng kalsada. Lumingon siya kay Wendeline, ang kanyang mga mata ay hindi na kasing lamig ng dati. May isang bahagi ng kanyang plano ang unti-unting gumuho nang makita ang ganitong klaseng sakit. Inabot niya ang balikat ni Wendeline, isang simpleng paghawak na tila nagsasabing hindi siya mag-isa.
Narinig mo ba ang tunog sa background, tanong ni Mateo sa isang pabulong na boses. Tumingala si Wendeline, ang kanyang muka ay basang-basa ng luha. Ang orasan, tumango si Mateo. Hindi iyon basta orasan. Iyon ang tunog ng lolo kong orasan sa lumang rest house ng mga De Santos sa Antipolo. Isang lugar na matagal nang inabandona at hindi nakatala sa kahit anong opisyal na ari-arian ni Rodrigo. It's a place only the old members of the family know. Isang kislap ng pag-asa ang sumilay sa mga mata ni Wendeline, ngunit agad itong napalitan ng kaba. Paano mo nalaman ang tungkol sa orasan na iyon, Mateo? You're just their lawyer. Bakit alam mo ang mga sikretong tanging pamilya lang ang nakakaalam? Tumingin si Mateo sa malayo, ang kanyang profile ay tila isang anino ng pait. Dahil sa bahay na iyon, ako itinago ni Josefina sa loob ng 10 taon bago niya ako ipinadala sa ibang bansa upang tuluyang kalimutan. I know every corner of that prison, Wendeline, and I will not let Toby suffer the same fate. Nagkatitigan ang dalawa. Sa gitna ng dilim ng gabi, isang bagong alyansa ang nabuo, hindi na dahil sa pera o sa paghihiganti, kundi dahil sa dalawang sugatang kaluluwa na parehong biktima ng kalupitan ng iisang tao. Ngunit habang papunta sila sa Antipolo, isang mensahe ang pumasok sa telepono ni Mateo. Isang maikling mensahe mula kay Maricar na nagpabilis sa tibok ng kanyang puso. The child's breathing is getting shallow, Mom. Should we call a doctor or let him go? Hindi alam ni Wendeline ang nilalaman ng mensahe. Ang tanging alam niya ay kailangan niyang makarating bago tumigil ang pintig ng puso ng kanyang langit. Ilang pintig na lang ba ang ilalaan ng langit para sa anak ko bago ito tuluyang bawiin ng tadhana? Ang tanong na ito ay paulit-ulit na humahampas sa isipan ni Wendeline habang mabilis na binabaybay ng sasakyan ni Mateo ang paakyat at palikong daan patungong Antipolo. Ang hamog ay tila isang makapal at puting kumot na bumabalot sa paligid, nagpapahirap sa paningin at nagpapadama ng mas matinding lamig. Sa loob ng sasakyan, ang tanging maririnig ay ang mabigat na paghinga ni Wendeline at ang mahinang tunog ng wiper na humahawi sa ambon sa salamin, isang ritmo na tila nagbibilang ng bawat segundong nawawala sa kanila. Nakalapat ang mga palad ni Wendeline sa kanyang dibdib, pilit na pinatatahimik ang sariling puso na tila gustong kumawala dahil sa kaba. Ang kanyang mga labi ay tuyot na at ang kanyang balat ay kasing putla ng papel. Sa kanyang isipan, nakikita niya ang mukha ni Toby, ang mga mata nitong puno ng tiwala, ang maliit na tawa na dati ay nagbibigay ng kulay sa kanyang mundo. Ang bawat gabi ng paghihirap sa kamay ng mga De Santos ay tiniis niya dahil sa batang iyon, at ngayon, ang bataring iyon ang ginagamit upang tuluyan siyang ilibing sa pighati. Wendeline, bitawan mo ang laylayan ng damit mo. Masasaktan ka na. Ang boses ni Mateo ay mababa at puno ng kakaibang puyo ng emotion. Hindi siya lumingon, ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatutok sa madilim na kalsada, ngunit ang kanyang kanang kamay ay dahan-dahang lumapit sa kamay ni Wendeline na mahigpit na nakakuyom. Sa isang sandali, binalot ng malaki at mainit na palad ni Mateo ang nanginginig na kamay ni Wendeline. Ang init na iyon ay tila isang kuryenteng gumuhit sa kanyang buong katawan, isang munting paalaala na hindi siya nag-iisa sa gitna ng kadiliman. Kahit sandali, ang pakiramdam ng proteksyon ay naging mas matimbang kaysa sa takot. Hindi ito ang hawak ng isang asawa na katulad ni Rodrigo na puno ng paniningil, kundi ang hawak ng isang taong nakakaunawa sa bigat ng kanyang krus. Nandito na tayo, bulong ni Mateo nang huminto ang sasakyan sa harap ng isang dambuhalang pinto, ang bakal na kinakalawang na. Sa likod nito ay matatanaw ang isang lumang mansion na nababalot ng mga gumagapang na baging at madidilim na anino. Ang bahay na ito ay tila isang bangungot na nagkatawang tao, isang lugar kung saan ang oras ay tumigil at ang mga lihim ay ibinaon sa limot. Dahan-dahang bumabas si Wendeline, ang kanyang mga paa ay tila walang bigat habang humahakbang sa basang damo. Ang amoy ng nabubulok na dahon at lumang kahoy ay sumalubong sa kanya, isang amoy na tila nagbababala ng panganib. Sa itaas na bahagi ng bahay, isang munting liwanag mula sa isang lampara ang aninag sa bintana, ang bintanang tinukoy ni Mateo. Diyan nila ako ikinulong noon, Wendeline. Sabi ni Mateo, ang kanyang boses ay puno ng pait habang nakatingala sa bintana. Diyan ko natutunang bilangin ang mga bituin habang hinihintay ang isang inang hindi kailanman dumating para iligtas ako. Ngunit ngayon, hindi ko hahayaang matapos ang gabi nang hindi lumalaya si Toby. Pilit nilang binuksan ang maliit na pinto sa gilid ng gate. Ang tunog ng mga tuyong sanga na nababali sa ilalim ng kanilang mga paa
ay tila isang malakas na hudyat sa gitna ng katahimikan. Nang makarating sila sa harap ng pintuan ng mansyon, bigla itong bumukas at lumabas si Maricar suot ang isang itim na jacket at may hawak na flashlight. Ang bilis niyo naman yata, ang boses ni Maricar ay puno ng panunuya, ngunit may bakas ng kaba sa kanyang mga mata nang makita si Mateo. Attorney Mateo, bakit ka kasama ng babaeng ito? Trader ka ba talaga sa pamilyang nagpakain sa'yo? Hindi ako kailanman naging bahagi ng pamilya niyo, Maricar. Ako ang ebidensya ng inyong kahihiyan. Hihiyan ang sagot ni Mateo ay kasing talas ng isang kidlat. Humakbang siya pasulong pilit na ginigit-git ang pinsan sa touring. Nasaan ang bata? Ilabas mo si Toby bago ko tawagan ang mga pulis na kanina pa nakasunod sa amin. Pulis, akala niyo ba matatakot ako? Tumawa si Maricar ng pilit, ngunit dahan-dahan siyang umatras. Ang bata ayon nasa loob. Pero huwag kayong magulat kung bakit hindi na siya umiiyak. Masyado na siyang napagod sa paghihintay sa mommy niyang mahilig magpanggap. Ay tinulak ni Wendeline si Maricar ng may lakas na nanggagaling sa kanyang desperasyon. Hindi na niya inisip ang panganib. Tumakbo siya paakyat sa lumang hagdanan. Ang bawat hakbang niya ay sinusundan ng tunog ng kahoy na tila dumaraing. Nang marating niya ang kwarto sa dulo ng pasilyo, marahas niyang binuksan ang pinto. Dun sa gitna ng isang malawak at maalikabok na kama nakahiga si Toby. Ang kanyang maliliit na kamay ay nakayakap sa panyong naiwan ni Wendeline. Ang kanyang muka ay kasing putla ng buwan at ang kanyang mga labi ay may bahid ng pagkaasul. Walang tunog na lumalabas sa kanyang bibig. Toby, baby, mommy's here. Bulong ni Wendeline habang lumalapit. Ang kanyang buong mundo ay tila huminto sa pag-ikot. Inilapit niya ang kanyang tenga sa dibdib ng bata, pilit na naghahanap ng kahit na anong tanda ng buhay. Isang nakakabingging katahimikan ang bumalot sa silid. Sa labas, ang tunog ng hangin ay isang mahabang hikbi. Sa isang sandali, ang lahat ng yaman ng mga Vance, ang lahat ng plano ng paghihiganti, at ang lahat ng kapangyarihan sa mundo ay nawalan ng halaga sa harap ng isang tanong na walang kasiguruhan. Titibok pa ba ang pusong pilit na pinatitigil ng kalupitan ng mga taong dapat ay nagbibigay ng kalinga, o huli na ang lahat para sa pagbabalik ng reynang tinalikuran ng kanyang trono para sa pag-ibig and Ano ba, Wendeline, bakit ka ba nag-a-acting dyan? Natutulog lang ang bata, masyado kang madrama. Akala mo naman ay kung ano na ang ginawa namin sa kanya. Ang boses ni Maricar ay nagmula sa pintuan, puno ng iritasyon at kawalang bahala. Nakasandal siya sa hamba ng pinto, tinitingnan ang kanyang bagong manicure habang ang kanyang dating hipag ay nakaluhod sa tabi ng kama, yakap ang isang batang tila wala na sa mundong ito. Ang kawalang hiyaan sa tono ni Maricar ay tila isang malakas na sampal sa gitna ng naghihingalong katahimikan ng silid. Hindi lumingon si Wendeline. Ang kanyang buong mundo ay nakatuon lamang sa maliit na katawan ni Toby. Inilapat niya ang kanyang nanginginig na mga daliri sa leeg ng bata, pilit na naghahanap ng kahit na munting pintig. Ang balat ni Toby ay kasing lamig ng marmol at ang kanyang bawat paghinga ay tila isang pabulong na paalam. Ang panyong bordado ng pagmamahal ay mahigpit pa ring nakakapit sa maliit na kamao ng bata, tila ito ang tanging angkla niya sa buhay. Toby, baby, gising na. Nandito na si mommy. Hindi na tayo aalis, pangako iyan, bulong ni Wendeline. Ang kanyang boses ay basag at puno ng pagsusumamo. Inyukod niya ang kanyang ulo sa dibdib ng anak at doon sa gitna ng kanyang sariling malakas na tibok ng puso, narinig niya ang isang napakahina at napakabagal na tunog mula kay Toby. Isang pintig. Pagkatapos ay isa pa. He's still here. Ang hiyaw ni Wendeline ay bumasag sa katahimikan ng mansyon. Agad na pumasok si Mateo sa silid. Ang kanyang muka ay bakas ng matinding pag-aalala. Nang makita ang kalagayan ng bata, mabilis niyang itinulak si Maricar palayo sa pintuan. Tumawag na ako ng ambulansya, pero masyadong malayo ang antipolo sa kabihasnan. Kailangan nating dalhin ang bata sa sasakyan. Ngayon din ang utos ni Mateo ay puno ng awtoridad. Binuhat niya si Toby ng may matinding pag-iingat, tila bahawak niya ang pinakamahalagang hiyas sa mundo. Habang naglalakad sila pababa ng madilim at maalikabok na hagdanan, humarang si Maricar sa kanilang daan. You can't take him, sinabi ni mommy na huwag silang papayagang umalis hanggat hindi pumipirma si Wendeline. Tumigil si Mateo. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit, isang galit na tila matagal na niyang kinimkim laban sa pamilyang ito. Kung gusto mong manatiling humihinga, Maricar, tumabi ka. Dahil kapag may mangyaring masama sa batang ito, sisiguraduhin kong ang selda mo ang susunod na magiging mansion mo. Sa labas, ang ulan ay tila naging isang malakas na hagupit ng langit. Isinakay nila si Toby sa likod ng sasakyan.
Doon sa gitna ng dilim habang nakahiga ang bata sa kandungan ni Wendeline, muling binalot ng takot ang ina. Hinahaplos niya ang noo ng anak, ang bawat patak ng kanyang luha ay humahalo sa basang buhok ni Toby. "Mateo, please, bilisan mo," pagmamakaawa ni Wendeline. Ang kanyang boses ay tila isang panalangin na pilit na inaabot ang langit. "Kakayanin natin ito, Wendeline." "Kakayanin ni Toby," sagot ni Mateo, habang mabilis na pinatatakbo ang sasakyan sa gitna ng madulas na kalsada. Isang sandali ng himala ang naganap sa gitna ng biyahe. Ang maliliit na daliri ni Toby ay bahagyang gumalaw. Isang mahinang ungol ang kumawala sa kanyang mga labi at dahan-dahan niyang imulat ang kanyang mga mata. Sa gitna ng labo ng kanyang paningin, nakita niya ang mukha ng kanyang ina. "Mommy, ang banggo niyo pa rin po," pabulong na sabi ng bata, bago muling ipikit ang kanyang mga mata dahil sa sobrang panghihina. Ang simpleng pangungusap na iyon ay nagdulot ng isang matinding hapdi sa puso ni Wendeline. Sa gitna ng panganib, ang banggo ng pagmamahal ng isang ina ang nagbigay ng munting lakas sa bata upang muling magising. Isinubsob ni Wendeline ang kanyang muka sa leeg ni Toby, hininga ang bawat munting hininga nito bilang sarili niyang buhay. Ngunit ang katahimikan ng gabi ay muling nabasag ng isang malakas na busina ang umalingaw sa kanilang likuran. Isang dambuhalang SUV ang mabilis na humahabol sa kanila, ang mga headlight nito ay tila mga matang nagbabaga sa galit. "Rodrigo," bulong ni Mateo habang tinitingnan ang side mirror. "Hindi niya tayo hahayaang makarating sa ospital." Isang banggaan ang naramdaman nila mula sa likod sapat upang mayanig ang buong sasakyan. Ang puso ni Wendeline ay tila tumigil. Hindi lang sakit at bighati ang dala ng gabing ito ay naging isang madugong labanan para sa kaligtasan. Hanggang saan ang kayang gawin ng isang amang nabulag ng ambisyon upang pigilan ang katotohanang matagal na niyang itinatago? At mapoprotektahan ba ni Wendeline ang munting pintig ng puso ni Toby laban sa dambuhalang galit ng pamilya De Santos? "Ibigay mo sa akin ang bata, Wendeline. Huwag mong hintayin na pilitin ko kayong huminto sa paraang hindi niyo magugustuhan." Ang boses ni Rodrigo ay umaling gaon-gaw mula sa isang megaphone, kasing talas ng kidlat na gumuguhit sa madilim na langit ng Antipolo. Ang puting SUV ni Rodrigo ay patuloy na sumasadsad sa gilid ng sasakyan ni Mateo. Ang tunog ng pagkiskis ng bakal sa bakal ay tila isang daing ng nasasaktang hayop sa gitna ng katahimikan ng gabi. Ang bawat bangga ay nagdudulot ng matinding pagyanig, sapat upang muntik nang mawalan ng kontrol si Mateo sa manibela. Sa loob ng sasakyan, hindi ininda ni Wendeline ang sakit ng kanyang balikat na tumama sa pinto. Ang kanyang buong atensyon ay nakatuon kay Toby. Niyakap niya ang anak ng mahigpit, ginamit ang sariling katawan bilang pananggalang laban sa bawat pagalog ng sasakyan. Ang munting bata ay tila isang manikang yari sa porcelana marupok at tila anumang sandali ay maaaring mabasag. "Mateo, huwag kang hihinto. Parang awa mo na ang anak ko." Ang boses ni Wendeline ay isang pabulong na pagsusumamo puno ng desperasyon. "Kumapit kayo, Wendeline. Hindi ko sila hahayaang mahawakan kayo," ang sagot ni Mateo. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatutok sa kalsada, ang kanyang mga kamay ay tila bakal na nakakapit sa manibela. Isang matinding maniobra ang ginawa ni Rodrigo. Pinabilis niya ang takbo at biglang hinarang ang kanyang SUV sa gitna ng makitid na kalsada. Napilitang magpreno ng malakas si Mateo. Ang tunog ng mga gulong na kumakapit sa basang aspalto ay tila isang mahabang hiyaw. Bago sila tuluyang huminto, ilang pulgada na lamang ang layo mula sa sasakyan ni Rodrigo. Bumukas ang pinto ng SUV at lumabas si Rodrigo, suot ang kanyang mamahaling coat na ngayon ay basa na ng ulan. Ang kanyang muka ay hindi na ang muka ng lalaking minahal ni Wendeline. Ito ay muka ng isang taong nilamon na ng ambisyon at takot. Lumapit siya sa bintana ni Wendeline at marahas itong kinatok. "Buksan mo ang pinto, Wendeline, akin ang batang yan. Hindi mo siya pwedeng dalhin sa ospital." Nang wala ang pahintulot ko, sigaw ni Rodrigo. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Dahan-dahang ibinaba ni Wendeline ang bintana, sapat lamang upang makita ni Rodrigo ang kanyang mga mata. Wala nang luha sa mga mata ni Wendeline. Ang tanging naroon ay isang malamig at nakapanlulumong katahimikan, ang katahimikan ng isang inang handang pumatay para sa kanyang anak. "Tumingin ka sa akin." Rodrigo, ang boses ni Wendeline ay mababa, ngunit bawat salita ay tila isang patalim na tumatarak sa dibdib ng lalaki. "Ang batang ito ay naghihingalo dahil sa inyo, dahil sa pagiging duwag mo sa harap ng ina mo. At ngayon haharangan mo ang daan patungo sa kaligtasan niya,
Ginagawa ko ito para sa kinabukasan niya depensa ni Rodrigo bagaman may bakas na ng pag-aalinlangan sa kanyang boses. Kinabukasan o para sa iyong position sa Aero Manila? Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Wendeline. Alam ko na ang lahat, Rodrigo. Alam ko ang tungkol sa mga peking fund transfers niyo ni Catalina. At alam mo ba kung sino ang may-ari ng bangkong pinagtataguan niyo ng pera ang Vance Group? Isang tawag ko lang, Rodrigo, hindi lang Zelda ang haharapin mo. Sisiguraduhin kong kahit ang pangalan mo ay mabubura sa kasaysayan ng bansang ito. Natigilan si Rodrigo. Ang kanyang mga kamay na nakahawak sa bintana ay nagsimulang manginig. Ang kapangyarihang akala niya ay nasa kanyang mga kamay ay biglang naglaho na parang bula sa harap ng babaeng dati ay itinuturing niyang walang silbi. Padaanin mo kami, utos ni Wendeline. Ang bawat pantig ay puno ng awtoridad na hindi matatawaran. Padaanin mo kami bago ko tuluyang tapusin ang lahat ng pinaghirapan mo sa loob ng 1 minuto. Dahan-dahang napaatras si Rodrigo. Ang kanyang mga mata ay lumipat kay Toby na nakasandal sa dibdib ni Wendeline maputla at halos hindi na humihinga. Sa isang sandali, tila bumalik ang pagiging ama ni Rodrigo. Nakita niya ang bunga ng kanyang sariling kalupitan. Walang salitang bumalik si Rodrigo sa kanyang sasakyan at dahan-dahan itong iniurong upang bigyan sila ng daan. Ang bawat pag-atras ng kanyang SUV ay tila ang pag-atras din ng kanyang dangal. Takbo Mateo, bulong ni Wendeline. Mabilis na pinaharurot ni Mateo ang sasakyan. Habang lumalayo sila, tiningnan ni Wendeline si Rodrigo sa side mirror, isang lalaking nakatayo sa gitna ng ulan mag-isa at unt-unting nilalamon ng dilim. Nang makarating sila sa emergency room ng pinakamalapit na ospital, tila tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Wendeline. Ang mga nurse at doctor ay mabilis na kinuha si Toby mula sa kanyang mga bisig. Ang pakiramdam ng kawalan ng ibigat sa kanyang mga braso ay nagdulot ng isang matinding takot na hindi niya maipaliwanag. Ma'am, kailangan niyo pong manatili rito sa labas, ang sabi ng isang nurse bago isinara ang pinto ng resuscitation room. Naiwang nakatayo si Wendeline sa gitna ng puti at malamig na pasilyo. Ang amoy ng antiseptic at ang tunog ng mga mabilis na yabag ay tila isang nakababaliw na musika. Napasandal siya sa dingding dahan-dahang napaupo sa sahig, habang ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa matinding exhaustion. Isang mainit na tasa ng kape ang inilapit sa kanyang mukha. Tumingala siya at nakita si Mateo na may bakas din ng dugo sa kanyang damit mula sa pagbuhat kay Toby. He's a fighter, Wendeline. Kagaya mo, bulong ni Mateo habang tumatabi sa kanya sa sahig. Ngunit ang katahimikan ng ospital ay muling nabasag nang lumabas ang doktor. Ang mukha ay seryoso at walang emosyon. Ang bawat hakbang ng doktor patungo sa kanila ay tila tunog ng isang hatol na hindi alam ni Wendeline kung kaya niyang tanggapin. Ligtas na ba ang kanyang langit o ang gabing ito ang magiging huling pagkakataon na mararamdaman niya ang bango ng kanyang anak? Masyadong mahina ang puso ng bata. Nagkaroon siya ng cardiac arrhythmia dahil sa matinding stress at pagod. Stable ang kanyang kondisyon sa ngayon, pero kailangan nating gawin ang operasyon sa loob ng 48 oras bago tuluyang sumuko ang kanyang katawan. Ang boses ng doktor ay tila nanggagaling sa ilalim ng tubig, malabo at malayo sa pandinig ni Wendeline. Nakatitig lamang siya sa puting coat ng doktor, ang kanyang isipan ay pilit na ipinoproseso ang bawat salita. 48 oras. Ang buhay ng kanyang anak ay nakasalalay sa 2 araw na tila ba isang mabilis na buhangin sa loob ng 1 orasan. Doc, please, gawin niyo ang lahat. I'll pay any amount. Just save my son. Ang boses ni Wendeline ay isang pabulong na pagsusumamo, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa braso ni Mateo para sa suporta. Gagawin namin ang lahat, ma'am. Ngunit kailangan namin ng pirma ng 2 magulang para sa ganitong kalaking procedure, lalo na't ang bata ay nasa ilalim pa rin ng legal guardianship ng kanyang ama. Base sa inyong records, pagpapatuloy ng doktor, ang kanyang boses ay puno ng profesional na paumanhin. Naramdaman ni Wendeline ang isang matinding hapdi sa kanyang dibdib, si Rodrigo. Ang lalaking sumubok ng patayin ang pag-asa ni Toby kanina ay siya pa ring may hawak ng susi sa kaligtasan ng bata. Isang malupit na biro ng tadhana na kailangan niya muling harapin, ang demonyong sumira sa kanyang buhay, upang iligtas ang kanyang langit. Huwag kang mag-alala, Wendeline. Ako ang bahala kay Rodrigo. Pipirma siya kahit dumanak pa ang dugo. Ang boses ni Mateo ay naging kasing malamig ng sahig ng ospital.
Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit, isang galit na tila may pinaghuhugutang mas malalim na sakit. Dahan-dahang lumapit si Wendeline sa salamin ng intensive care unit. Doon sa gitna ng mga naglalakihang makina at mga kumukutitap na ilaw ng monitor na kahiga, ang kanyang munting Toby. Ang bata ay nababalot ng mga tubo at wire, tila isang maliit na ibon na nahulog sa isang madilim na bitag. Ang tunog ng bawat pintig ng monitor ay tila isang mabilis na bilang ng mga natitirang sandali ng buhay ng anak. Isang munting himala ang naganap ng dahan-dahang gumalaw ang maliit na daliri ni Toby. Tila naramdaman ng bata ang presensya ng kanyang ina sa likod ng salamin. Isang mahinang ungol ang kumawala sa kanyang mga labi at kahit nakapikit ang kanyang muka, ay tila humahanap ng kalinga. Napaiyak si Wendeline, isinandal niya ang kanyang noo sa malamig na salamin. Lalaban tayo, Toby. Hindi ka pababayaan ni Mommy. Ang langit ay hindi mo nakukuha ng isa pang anghel ngayong gabi. Ngunit ang katahimikan ng pasilyo ay muling nabasag nang marinig ang tunog ng mga mabilis at magarbo na yabag ng sapatos. Lumitaw sa dulo ng pasilyo ang isang grupo ng mga lalaking nakabarong pinamumunuan ng isang matandang lalaki na may hawak na mga legal na dokumento. Chairman Vance, ako ang abogado ni Doña Josefina de Santos, banggad ng lalaki. Ang boses ay walang bakas ng emotion. Narito kami upang maghain ng temporary restraining order. Ipinagbabawal sa inyo ang lumapit sa bata dahil sa kasong kidnapping at child endangerment na isinampa laban sa inyo ni G. Rodrigo de Santos. At hanggat hindi nare-resolba ang kaso ang pamilya de Santos, ang may huling desisyon sa anumang medical procedure ni Toby, tila tumigil ang paghinga ni Wendeline. Ang kalupitan ni Josefina ay walang hangganan. Hindi lang nila kinuha si Toby, ngayon ay gagamitin nila ang batas upang hayaan ang bata na mamatay sa harap mismo ng kanyang ina. Humarang si Mateo sa harap ni Wendeline, ang kanyang postura ay tila isang matibay na pader. Ang TRO na iyan ay walang bisa sa harap ng isang emergency surgery. Buhay ng bata ang nakataya rito. Buhay o kamatayan, at ni Mateo, ang mahalaga ay ang pagsunod sa proseso. Ang sagot ng abogado ni Josefina ay may kasamang mapangasar ng ngiti. Unless of course pumayag si Chairman Vance na i-transfer ang lahat ng kanyang shares sa Aero Manila sa pangalan ni Doña Josefina bilang bayad pinsala sa kahihiyang idinulot niya sa pamilya. Isang matinding katahimikan ang bumalot sa pasilyo. Tiningnan ni Wendeline ang monitor sa loob ng ICU, ang pintig ng puso ni Toby ay unti-unting bumibilis dahil sa stress, tila ba nararamdaman ng bata ang kaguluhan sa labas. Ito ang huling barahan ni Josefina. Ang buhay ni Toby kapalit ng imperyo ng mga Vance. Ang pagpili sa pagitan ng pagiging isang makapangyarihang chairman o ang pagiging isang inang nawalan ng lahat, ngunit nailigtas ang kanyang anak. Dahan-dahang humarap si Wendeline sa abogado ni Josefina, ang kanyang mga mata ay naging kasing talim ng diamante. Ang bawat hakbang niya patungo sa lalaki ay puno ng isang uri ng kapangyarihan na hindi mabibili ng pera. Sabihin mo kay Josefina, ang boses ni Wendeline ay naging isang pabulong na banta na sapat upang manginig ang kausap. Pirmahan niya ang procedure o sisiguraduhin kong ang huling bagay na makikita niya bago siya mabulok sa kulungan ay ang aking muka na nakangiti habang binubura ko ang bawat bakas ng kanyang pangalan sa mundong ito. Ngunit sa gitna ng kanilang tapatan, isang emergency alarm ang tumunog sa loob ng kwarto ni Toby. Ang mga nurse at doctor ay mabilis na nagtakbuhan. Papasok ang kanilang mga muka ay bakas ng matinding takot. He's flatlining, prepare the defibrillator, ang hiyaw ng doktor na umalingaw-ngaw sa buong pasilyo. Napasigaw si Wendeline, ang kanyang mundo ay tuluyan ng gumuho sa harap ng kanyang mga mata. Sa gitna ng labanan sa pera at kapangyarihan, ang munting puso ni Toby ay nagsisimula ng sumuko. Ang mahabang hiyaw ng makina ay tila isang hatol ng kamatayan na bumabasag sa bawat hibla ng aking pagkatao. Nakatitig si Wendeline sa loob ng ICU, ang kanyang mga palad ay nakadiin sa malamig na salamin habang pinapanood ang kaguluhan sa loob. Ang mahabang tunog ng monitor, isang tuwid na linya na nagpapahiwatig na ang puso ni Toby ay tumigil na sa pagtibok, ay tila isang dambuhalang kamay na sumasakal sa kanyang sariling hininga. Nakikita niya ang pag-angat at pagbagsak ng maliit na katawan ni Toby sa bawat pagkakataon na ginagamitan siya ng defibrillator. Ang bawat lundag ng katawan ng bata ay tila isang sampal ng tadhana na nagpapaalala kay Wendeline kung gaano siya kawalang kapangyarihan sa kabila ng lahat ng kanyang yaman. Clear ang hiyaw ng doktor sa loob
ay narinig hanggang sa pasilyo, sinundan ng muling pag-atake ng katahimikan bago muling tumunog ang makina. Sa labas, ang abogado ni Josefina ay walang pakialam na lumapit muli, dala ang mga dokumentong tila ba mas mahalaga kaysa sa buhay na unti-unting nawawala sa loob ng kwarto. Chairman Vance, bawat segundong lumilipas ay bawat porsyento ng shares na nawawala sa inyo. Pirmahan niyo na ito at sisiguraduhin kong papasok ang pinakamagaling na specialist na dala namin para iligtas ang bata. Huwag niyo nang antayin na maging abo ang lahat bago kayo magising. Humarap si Wendeline sa abogado, ang kanyang mga mata ay walang bakas ng emotion, isang uri ng pagkawasak na mas nakakatakot kaysa sa galit. Dahan-dahan niyang kinuha ang folder mula sa kamay ng lalaki. Naramdaman niya ang init ng dugo sa kanyang sariling palad dahil sa higpit ng pagkakasuntok niya sa kanyang kamay kanina. Ang akala niyo ba ay pera ang mahalaga sa akin? Ang boses ni Wendeline ay naging isang pabulong na banta kasing talim ng isang bagong hasang kutsilyo. Ang akala niyo ba ay matatakot niyo ako sa mga papel na ito, habang ang langit ko ay naghihingalo? Isaksak mo ang mga shares na ito sa baga ni Josefina. Dahil kung mamatay ang anak ko ngayong gabi, sisiguraduhin kong wala nang matitirang pamilya de Santos na hihinga bukas. Bago pa man makasagot ang abogado marahas, na hinawakan ni Mateo ang kwelyo nito at itinulak siya palayo sa harapan ni Wendeline. Ang mga mata ni Mateo ay nag-aapoy sa galit, isang proteksyong hindi kailangan ng salita. Umalis ka rito bago ko makalimutang abogado rin ako at ipakita ko sa iyo kung paano itapon ang isang basura sa labas ng gusaling ito. Sa loob ng ICU, ang tunog ng monitor ay biglang nagbago. Ang tuwid na linya ay muling nagkaroon ng maliliit na kurba. Isang mahinang pintig. Pagkatapos ay isa pa. Bumagsak si Wendeline sa kanyang mga tuhod. Ang kanyang mga kamay ay nakatakip sa kanyang muka, habang ang kanyang mga hikbi ay tuluyan ng kumawala. Ito ang unang pagkakataon na naramdaman niya ang ganitong klasing takot, ang takot na mawala ng dahilan para mabuhay. Nandito na ang pintigan niya, ma'am, ang sabi ng doktor, na lumabas ang pawis ay umaagos sa kanyang noo. Pero kailangan na nating ituloy ang operasyon ngayon din. Wala na tayong 48 oras. We have to do it in the next hour or we will lose him for good. Tumayo si Wendeline, ang kanyang postura ay naging matatag muli sa kabila ng panghihina. Tumingin siya kay Mateo. Mateo, kailangan natin si Rodrigo. Ngayon din. Nasa baba siya, Wendeline, ang sagot ni Mateo habang tinitingnan ang kanyang cellphone. Hindi siya makaakyat dahil sa kahihiyan, pero alam kong hindi siya aalis hanggat hindi niya alam ang kalagayan ng bata. Mabilis na bumaba si Wendeline patungo sa lobby ng ospital. Doon sa isang madilim na sulok, nakaupo si Rodrigo, ang kanyang muka ay nakabaon sa kanyang mga kamay. Mukha siyang isang taong nawalan ng kaluluwa. Nang marinig niya ang mga gayabag ni Wendeline, dahan-dahan siyang tumingala. Ang kanyang mga mata ay mapupula at puno ng pagsisisi. Wendeline, bulong ni Rodrigo. Huwag kang magsalita, putol ni Wendeline, ang kanyang boses ay puno ng puot. Wala akong pakialam sa mga luha mo o sa mga dahilan mo. Ang kailangan ko lang ay ang pirma mo. Pirmahan mo ang papeles para sa operasyon ni Toby or sisiguraduhin kong ang huling pirma na gagawin mo sa buhay mo ay ang iyong sariling huling habilin. Ayaw ni Mommy. Ang mahinang sagot ni Rodrigo, ang kanyang boses ay puno ng takot. Sinabi niya na kapag pumirma ako, itatakwil niya ako. Mawawala ang lahat sa akin, Wendeline. Ang Aero Manila ang mana ko lahat. Isang matinding katahimikan ang bumalot sa lobby. Tiningnan ni Wendeline ang lalaking naging asawa niya sa loob ng 5 taon. Ang lalaking inakala niyang bayani na ngayon ay mas pinahahalagahan ng mana kaysa sa sariling anak. Lumapit si Wendeline nang napakalapit kay Rodrigo sapat upang maramdaman nito ang kanyang bawat paghinga. Piliin mo, Rodrigo, ang mana mo o ang buhay ng anak mo, dahil kung hindi ka pipirma ngayon, sisiguraduhin kong bukas na bukas wala ka ng mana, wala ka ng kumpanya, at wala ka ng anak. I will burn your world to the ground and I will be the one holding the match. Inilapag ni Wendeline ang panulat sa harap ni Rodrigo. Ang bawat segundong pag-aalinlangan ni Rodrigo ay tila isang hipdiw ng kamatayan para kay Toby. Hahawakan ba ni Rodrigo ang panulat para sa kanyang anak o mas pipiliin niyang manatiling alipin ng kanyang ina habang ang puso ni Toby ay unti-unting humihinto? Hindi mo alam kung anong kayang gawin ni Mommy Wendeline. Kapag pinirmahan ko ito, katapusan ko na. Mawawala ang lahat ng pinaghirapan ko sa Aero Manila. I'll be nothing. Ang boses ni Rodrigo ay nangginginig, hindi dahil sa lungkot para sa anak,
kundi dahil sa takot para sa sarili niyang kinabukasan. Nakayuko siya, ang kanyang mga mata ay nakatitig sa panulat na tila ba ito ay isang mainit na uling na susunog sa kanyang mga daliri. Ang bawat salita niya ay tila isang malupit na biro sa gitna ng malamig na lobby ng ospital, kung saan ang bawat segundo ay katumbas ng huling hininga ni Toby. Naramdaman ni Wendeline ang isang matinding pait na umakyat sa kanyang lalamunan. Tumingin siya sa lalaking ito, ang lalaking hinalikan niya sa harap ng dambana, ang lalaking pinagkatiwalaan niya ng kanyang buhay at ng buhay ng kanyang anak. Ang irony ng sitwasyon ay tila isang kutsilyong dahan-dahang hinihiwa ang kanyang puso. Habang ang anak nila ay nakikipaglaban sa kamatayan sa itaas, ang ama nito ay mas nag-aalala sa kanyang upuan sa boardroom. "You'll be nothing." Ang boses ni Wendeline ay naging isang pabulong na galing sa kaibuturan ng kanyang pagkamuhi. "Rodrigo, you are already nothing. You were nothing the moment you let your mother treat Toby like an outcast. You were nothing the moment you chose your mistress over your family. At mas lalo kang magiging wala sa oras na mamatay ang anak ko dahil sa kaduwagan mo." Dahan-dahang lumapit si Wendeline, ang kanyang anino ay bumalot sa nanghihinang anyo ni Rodrigo. Inabot niya ang kamay ni Rodrigo at marahas na ipinikit ang mga daliri nito sa panulat. Ang lamig ng kamay ni Rodrigo ay nagpaalala kay Wendeline kung gaano nakalayo ang agwat ng kanilang mga kaluluwa. Sign it, utos ni Wendeline. Ang kanyang mga mata ay nanunuot, tila ba sinusunog ang natitirang kapalaluan ni Rodrigo. "Pumirma ka at ibibigay ko sa iyo ang huling pagkakataon na tawaging ama. Huwag kang pumirma at sisiguraduhin kong ang huling hininga ni Toby ay magiging simula ng iyong walang hanggang impyerno." Sa gitna ng tensyong iyon, narinig ang tunog ng mabilis na pagbukas ng glass door ng lobby. Ang tunog ng mga takong na tumatama sa sahig ay tila mga hakbang ng isang paparating na hukbo. Si Doña Josefina, suot ang kanyang kulay abong belo at may hawak na rosaryo, ay mabilis na naglakad patungo sa kanila. Ang kanyang mukha ay kasing tigas ng bato, ang mga labi ay nakatikom sa galit. "Rodrigo, huwag mong panggahasan na ituloy ang kahibangan na iyan." Ang sigaw ni Josefina ay umalingaw sa buong lobby, dahilan upang lumingon ang mga gwardya at ilang mga pasyenteng naghihintay. "The moment you sign that paper, you are no longer a De Santos. I will disinherit you before the sun rises." Napatingin si Rodrigo sa kanyang ina, ang takot sa kanyang mga mata ay muling namayani. Ang panulat ay dahan-dahang nadulas sa kanyang mga daliri, tila ba ang tinig ni Josefina ay isang batas na hindi niya kayang baliin. Ngunit bago pa man makapagsalita muli si Josefina, humarang si Mateo sa kanyang daan. Isang matikas na tindig na tila ba isang pader na hindi matitibag. "The law of a mother ends where the life of a child begins, senyora. At kung gusto nyo talagang pag-usapan ng pamana, bakit hindi natin simulan sa bank accounts na kinuha nyo mula sa yumaong Don De Santos sa pamamagitan ng pamimeke ng kanyang huling habilin?" Natigilan ang matanda. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay, ang rosaryo sa kanyang kamay ay tila biglang bumigat. Ang lihim na akala niya ay ibinaon na sa limot ay muling nabuhay sa gitna ng ospital. "Rodrigo, sign it," sigaw muli ni Wendeline, ang kanyang boses ay puno ng kapangyarihan at desperasyon. "Huwag kang tumingin sa kanya. Tumingin ka sa akin. Save your son." Sa gitna ng kaguluhan, sa gitna ng banta ng kanyang ina at ng pagsusumamo ng kanyang asawa, naramdaman ni Rodrigo ang isang kakaibang kirot sa kanyang dibdib. Marahil ay ito ang huling piraso ng kanyang konsensya na nagising. Sa isang mabilis na pagkilos, kinuha niya ang panulat at mabilis na isinulat ang kanyang pangalan sa dokumento. Ang tunog ng panulat sa papel ay tila isang mahabang buntong hininga ng kalayaan. "I'm sorry," mabulong ni Rodrigo habang ibinibigay ang papel kay Wendeline. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha, ngunit sa unang pagkakataon, may bakas ito ng kapayapaan. Mabilis na kinuha ni Wendeline ang papeles at tumakbo patungo sa elevator. Hindi na niya tiningnan ang biyenang babae, na ngayon ay tila isang estatwang nagigiba. Ang tanging mahalaga ay ang 48 oras ni Toby. Nang makarating siya sa pintuan ng operating room, iniabot niya ang pirmadong dokumento sa doktor. Ang tunog ng pagsasara ng pinto ng operating room ay tila isang pinal na hatol. Naiwan si Wendeline sa labas mag-isa, habang ang pulang ilaw sa itaas ng pinto ay nagsimulang magningning. Naupo siya sa sahig, isinandal ang kanyang likod sa malamig na pader. Ang pagod ng nakaraang 5 taon at ang puyat ng huling 2 araw ay tila biglang bumuhos sa kanya. Ngunit sa gitna ng kanyang pag-iisa,
naramdaman niya ang isang mainit na balabal na ipinatong sa kanyang balikat. Si Mateo. Ang laban ay nagsisimula pa lang Wendeline bulong ni Mateo habang tumatabi sa kanya. Pero ngayong gabi ang pag-ibig ng isang ina ay nanalo laban sa sakim na pamilya. Ngunit sa gitna ng katahimikan ng paghihintay, isang nurse ang lumabas mula sa operating room na may dalang balita. Ang kanyang muka ay bakas ng pagkalito at takot. Ma'am Chairman Vance, nagkaroon po ng komplikasyon. Ang puso ng bata ayaw tumanggap ng artificial valve. Kailangan natin ng direct donor at kailangan natin ito sa loob ng susunod na 2 oras. Tila tumigil muli ang mundo ni Wendeline. Isang donor, saan sila makakahanap ng donor sa ganitong oras at sa gitna ng kanyang kawalan ng pag-asa? Tumayo si Rodrigo mula sa dulo ng pasilyo, ang kanyang mukha ay puno ng isang desisyong hindi kailanman inasahan ni Wendeline. Take mine, ang boses ni Rodrigo ay mahina ngunit kasing tibay ng bato. I created the hole in his heart, Wendeline. Let me be the one to fill it. Isang nakakabingging katahimikan ang bumalot sa pasilyo. Ang ama ba na sumira sa buhay ng anak ang magiging huling pag-asa para sa kaligtasan nito? At kaya ba ni Wendeline na tanggapin ang huling sakripisyo ng lalaking kailanman ay hindi niya mapapatawad? Wendeline, tingnan mo ako. Kahit ngayon lang, hayaan mong maging ama ako sa paraang alam ko. Ang dugo ko, ang buhay ko, kahit anong kailangan niya. Kunin niyo na iligtas niyo lang si Toby. Ang boses ni Rodrigo ay basag, puno ng pait at pagsusumamo na hindi kailanman narinig ni Wendeline sa loob ng 5 taon nilang pagsasama. Nakatayo siya sa gitna ng malamig na pasilyo ng ospital. Ang kanyang mamahaling kurbata ay nakalaylay na at ang kanyang mga mata ay tila 2 balon ng pagsisisi. Ang lalaking dati ay tanging sarili at ambisyon ang iniisip ngayon ay nakaluhod sa harap ng pintuan ng operating room, handang ibigay ang lahat para sa munting pintig, na siya rin ang unti-unting pumatay. Nakatitig si Wendeline sa kanya, ang kanyang puso ay tila isang malawak na disyerto, tuyo, mainit at puno ng mga sugat na hindi na kailanman maghihilom. Ang irony ng sitwasyon ay tila isang lason na dahan-dahang gumagapang sa kanyang sistema. Kailangan niya ang lalaking kinamumuhian niya upang iligtas ang kaysa-isang dahilan ng kanyang pananatili sa mundong ito. Ang bawat hininga ni Rodrigo ay nagpapaalala sa kanya ng bawat kasinungalingan, bawat sampal ni Josefina, at bawat gabing umiyak siya sa tabi ng may sakit na anak, habang si Rodrigo ay nasa piling ng iba. Hindi sapat ang dugo mo para hugasan ang lahat ng ginawa mo. Rodrigo, ang boses ni Wendeline ay naging isang pabulong na galing sa kaibuturan ng kanyang pagkamuhi. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom sa kanyang gilid, ang mga kuko ay dahan-dahang bumaon sa kanyang balat, hanggang sa makaramdam siya ng hapdi. Pero kung ikaw lang ang tanging paraan para manatiling humihinga ang anak ko, gagamitin kita. Gagamitin kita hanggang sa wala nang matira sa iyo. Mabilis na kumilos ang mga medical staff. Dahil sa pagiging magkadugo si Rodrigo, ang pinakamalapit na tugma para sa kailangang procedure upang patatagin ang kondisyon ni Toby bago ituloy ang maselang operasyon sa puso. Habang inihahanda si Rodrigo sa katabing kwarto, isang dambuhalang katahimikan ang bumalot sa pasilyo. Sa gitna katahimikang ito, lumapit si Mateo kay Wendeline. Ang kanyang presensya ay tila isang matatag na pader sa gitna nagngangalit na bagyo. Inabot niya ang isang baso ng tubig kay Wendeline. Ang kanyang mga daliri ay sandaling dumapo sa kamay ng babae, isang hawak na puno ng pag-unawa at tahimik na pakikiramay. Alam kong masakit, Wendeline. Ang tanggapin ang tulong mula sa taong sumira sa iyo ay isang uri ng paghihirap na walang katumbas, bulong ni Mateo. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa pintuan kung nasaan si Toby. Pero isipin mo ito, sa bawat patak ng dugo ni Rodrigo na papasok sa katawan ni Toby, binabayaran niya ang utang na kailanman ay hindi niya mabubura. He's not saving Toby, he's just trying to find a reason not to hate himself. Sandaling napatingin si Wendeline kay Mateo. Bakit mo ito ginagawa, Mateo? Bakit mo ako tinutulungan ng ganito? Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Mateo. Dahil nakikita ko ang sarili ko kay Toby, ang batang itinapon, ang batang ginamit na panakip-butas sa kahihiyan ng iba. Noong bata ako, walang tumayo sa labas ng kwarto ko para ipaglaban ako. Walang Chairman Vance na niyanig ang langit para lang iligtas ako. I'm doing this for the child I used to be and for the woman who has the courage I wish my mother had. Ang pag-amin na iyon ni Mateo ay tila isang mainit na sinag ng araw sa gitna ng napakalamig na gabi. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Wendeline na hindi lang siya ang nag-iisa sa laban na ito.
Lumipas ang mga oras na tila mga taon. Ang tunog ng mga makina sa loob ng operating room ay ang tanging hipdyo na nagbibigay ng pag-asa. Sa gitna ng paghihintay, lumabas si Nanay Sol mula sa elevator. Ang mukha ay bakas ng pagod, ngunit may bitbit na magandang balita. Ma'am Wendeline, ang Board of Directors ay bumoto na. Dahil sa mga ebidensyang ibinigay ni Attorney Mateo, tinanggal na si Rodrigo bilang CEO ng Air Manila. At si Doña Josefina, dinala na siya sa presinto para sa questioning tungkol sa mga pekeng dokumento ng manaulat ni Nanay Sol. Ang kanyang boses ay puno ng kagalakan para sa kanyang alaga. Ngunit bago pa man makasagot si Wendeline, biglang bumukas ang pinto ng operating room. Lumabas ang doktor, ang kanyang face mask ay may bakas ng dugo at ang kanyang mga mata ay puno ng matinding pagod. Ang bawat hakbang ng doktor patungo sa kanila ay tila tunog ng isang hatol na magtatakda ng kinabukasan ng lahat. The procedure was successful, ang simula ng doktor dahilan upang makahinga ng maluwag si Wendeline. Naitawid natin ang critical na bahagi. Stable na ang puso ng bata. Ngunit ano Doc, ang mabilis na tanong ni Wendeline, ang kanyang puso ay muling tumibok ng mabilis dahil sa kaba. Si G. Rodrigo, nagkaroon siya ng allergic reaction sa anesthesia at sa sobrang panghihina ng kanyang katawan. Dahil sa stress, nahihirapan kaming gisingin siya. Iniligtas niya ang kanyang anak Chairman, pero sa ngayon, hindi namin masabi kung kailan siya muling magmumulat ng kanyang mga mata. Napatigil si Wendeline. Tumingin siya sa maliit na bintana ng recovery room kung nasaan si Toby at pagkatapos ay sa kabilang kwarto kung nasaan si Rodrigo. Ang lalaking sumira sa kanya ay ngayon ay nakaratay, ibinigay ang kanyang huling lakas para sa bata. Isang matinding tanong ang naiwan sa hangin kasing lamig ng pasilyo ng ospital. Sapat na ba ang isang sakripisyo upang mabura ang 5 taon ng pait? At handa ba si Wendeline na magpatawad o ang kanyang tagumpay ay mananatiling may bakas ng dugo at pagsisisi? Ang bawat kislap ng mga dambuhalang chandelier sa ballroom ng Manila Hotel ay tila mga nanunuyang mata na nagmamasid sa isang marangyang kasinungalingan. Isang linggo na ang nakalipas mula nang mangyari ang trahedya sa ospital, ngunit ang gabi ng anibersaryo ng Air Manila ay itinuloy pa rin. Ito ang gabi na inakala ni Doña Josefina na magiging rurok ng kanyang kapangyarihan. Suot ang isang ternong bordado ng ginto at mga brilyanteng kasing laki ng buto ng santol, nakatayo ang matanda sa gitna ng entablado. Sa kanyang tabi ay si Catalina na pilit nang ngumingiti sa harap ng mga kamera sa kabila ng balitang nasa koma pa rin si Rodrigo. Ang pamilya de Santos ay nananatiling matatag sa gitna ng mga pagsubok. Ang boses ni Josefina ay umalingaw-ngaw sa buong ballroom, puno ng peking awtoridad. Ang aking anak na si Rodrigo ay kasalukuyang nagpapahinga, ngunit ang kanyang adikain para sa Air Manila ay magpapatuloy sa ilalim ng aming pamumuno. Sa isang madilim na sulok ng ballroom nakatayo si Wendeline. Hindi siya ang babaeng nakatsinelas at basang-basa sa ulan na itinaboy sa NIA. Ngayon suot niya ang isang hatinggabi asul na silk gown na yari sa pinakamahalagang tela. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod at ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang uri ng ningning na tanging ang mga taong nakaranas ng impyerno at muling nabuhay ang nagtataglay. Sa kanyang tabi ay si Mateo na mukhang isang prinsipe ng dilim sa kanyang itim na tuxedo. Ang kanyang kamay ay nakahawak ng bahagya sa siko ni Wendeline, isang tahimik na suporta na nagbibigay ng lakas sa babae. Handa ka na ba, Wendeline? Pabulong na tanong ni Mateo. Ang kanyang boses ay tila isang munting alon na humahaplos sa pandinig. Handa na ako, Mateo. Tapusin na natin ang palabas na ito, sagot ni Wendeline. Ang bawat pantig ay kasing tigas ng diamante. Dahan-dahang namatay ang mga ilaw sa loob ng ballroom. Isang dambuhalang LED screen sa likod ni Josefina ang biglang nagliwanag. Inasahan ng mga bisita na makakakita sila ng mga larawan ng tagumpay ng kumpanya, ngunit ang lumitaw ay ang mukha ni Wendeline. Ang mukha niya habang itinataboy sa airport, sinundan ng mga dokumento ng fund transfers, at ang pinakamasakit sa lahat, ang video ni Maricar na pinagmamalupitan ng may sakit na si Toby sa Antipolo. Isang nakakabinjing bulunggan ang bumalot sa silid. Ang mga camera ng media na kanina ay nakatutok kay Josefina ay mabilis na humarap sa screen. Ang mukha ng matanda ay unti-unting nawalan ng kulay, ang kanyang mga labi ay nangatal habang sinusubukang maghanap ng salita. Ano ang kahulugan nito? Patayin niyo ang screen, hiyaw ni Josefina, ngunit walang sumunod sa kanya.
Sa gitna ng katahimikan, ang tunog ng mabibigat at matatag na hakbang ng sapatos ni Wendeline ang naging tanging ingay sa ballroom. Lumakad siya patungo sa gitna ng entablado, ang bawat hakbang niya ay tila isang hatol. Nang makarating siya sa harap ni Josefina, kinuha ni Wendeline ang mikropono. Ang anunsyong ito ay hindi tungkol sa pamilya. De Santos, ang boses ni Wendeline ay naging kasing lamig ng hangin sa gabi. Ang anunsyong ito ay tungkol sa katotohanan. Ang Aero Manila ay hindi na sa inyo. Mula sa gabing ito, ang Vance Aviation Group ay kukunin na ang ganap na pamamahala bilang majority stockholder. Hindi maaari, sino ka ba para sabihin yan, sigaw ni Josefina, ang kanyang boses ay pumiyok dahil sa takot. Tumingin si Wendeline ng diretso. Sa mga mata ng matanda, isang tingin na puno ng pait, ngunit may kasamang tagumpay. Ako ang babaeng itinapon niyo sa NAA. Ako ang inang ninakawan niyo ng anak. At ako ang kaisa-isang tagapagmana ng Vance Group na matagal niyo nang kinatatakutan. Isang matinding katahimikan ang bumalot sa buong ballroom. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo para sa lahat ng naroon. Sa dulo ng silid pumasok ang mga tauhan ng National Bureau of Investigation, bit-bit ang mga warrant of arrest para kay Josefina at Catalina. Ang tunog ng mga posas na isinasara sa mga kamay ni Josefina ay tila isang musika sa pandinig ni Wendeline. Ang bawat brilyante sa katawan ng matanda ay tila nawalan ng kinang habang kinakaladkad siya, pababa ng entablado sa harap ng lahat ng kanyang mga kakilala sa mataas na lipunan. Wendeline. Hindi ito ang katapusan, hiyaw ni Josefina habang inilalabas, ngunit ang kanyang boses ay lunod na sa ingay ng mga camera flash at bulungan ng mga tao. Naiwan si Wendeline sa entablado mag-isa, ngunit hindi na kesa noon. Lumapit si Mateo sa kanya at dahan-dahang inabot ang kanyang kamay. Tapos na, Wendeline, nakuha mo na ang langit mo. Tumingala si Wendeline sa malawak na ceiling ng ballroom. Sa kanyang isipan, nakikita niya si Toby na mahimbing na natutulog sa ospital, ligtas at malaya na. Ngunit sa gitna ng kanyang tagumpay, may isang kirot pa rin na nananatili, ang alaala ng lalaking nasa koma, ang lalaking ibinigay ang kanyang dugo upang mabuhay ang anak. Sapat na ba ang paghihiganti upang punan ng puwang sa kanyang puso? O ang tunay na kapayapaan ay matatagpuan lamang sa oras na matutunan niyang bitawan ang lahat ng galit at harapin ang bagong bukas, kasama ang taong nanatili sa kanyang tabi sa gitna ng bagyo? Hindi pa tapos ang laban, Wendeline. You will regret this. Isang araw babalik ang lahat ng kinuha mo sa akin at sisiguraduhin kong luluhod ka sa harap ko at hihingi ng tawad. Ang boses ni Doña Josefina ay nangginginig sa galit, ang kanyang mga mata ay nanlilisik pa rin sa likod ng mga rihas ng detention cell. Suot niya ang kulay kahel na uniforme ng bilanggo, isang matinding kabaligtaran sa kanyang dating marangyang kasuotan. Ang kanyang mga kamay na dati ay puno ng mga dambuhalang brilyante ay ngayon ay mahigpit na nakakapit sa malamig na bakal. Sa kabila ng lahat, ang kanyang kapalaluan ay tila isang pader na ayaw gumuho. Isang huling pagtatangka na gamitin ang gaslighting upang pasukuin ang babaeng nasa harap niya. Nakatayo si Wendeline sa kabilang panig ng rihas, ang kanyang postura ay tuwid at ang kanyang mukha ay kasing tahimik ng dagat bago ang bukang liwayway. Tiningnan niya ang kanyang dating biyenan, ang babaeng itinuring siyang basura sa loob ng 5 taon. Ang babaeng nagnakaw sa bawat munting kaligayahan na dapat ay naranasan niya bilang isang asawa at ina. Naramdaman ni Wendeline ang isang pamilyar na kirot sa kanyang dibdib, ngunit hindi na ito dahil sa takot, kundi dahil sa matinding awa sa isang taong ang tanging kayamanan ay ang kanyang sariling kasamaan. Ang pagkakaiba natin, Josefina, ay hindi ako kailanman luluhod para sa pera o kapangyarihan. Ang boses ni Wendeline ay naging isang pabulong na hatol, mahinahon, ngunit may dalang bigat ng libu-libong luha. Nandito ako hindi para makinig sa iyong mga banta, kundi para sabihing tapos na ang laro nyo. Maricar and Catalina have already confessed. Inilaglag ka na nila upang iligtas ang sarili nilang mga balat. You are alone, Josefina, at ang langit na inakala mong pag-ari mo ay tuluyan ng gumuho. Isang matinding katahimikan ang bumalot sa pagitan nila, na tanging binabasag ng tunog ng mga yabag ng gwardya sa malayo. Sa bawat segundong lumilipas, tila unti-unting nagigiba ang maskara ni Josefina hanggang sa mamiligwas ang isang luha. Mula sa kanyang mga mata, isang luha ng pagkatalo, hindi ng pagsisisi. Iniwan ni Wendeline ang selda at naglakad palabas ng presinto. Sa labas, ang sikat ng araw ay tila isang mainit na yakap na sumalubong sa kanya.
Doon nakatayo si Mateo sa tabi ng kanyang itim na sasakyan, naghihintay na may bakas ng matamis na ngiti sa kanyang mga labi. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo, isang pagtatagpo ng dalawang kaluluwang naglakbay sa dilim, at sa wakas ay natagpuan ang liwanag. Mabilis silang tumuloy sa ospital. Pagpasok ni Wendeline sa kwarto ni Toby, ang amoy ng antiseptic at mga gamot ay tila napalitan ng bango ng pag-asa. Nakaupo si Toby sa kanyang kama, ang kanyang pisngi ay mayroon na muling kulay, at ang kanyang mga mata ay nagniningning habang hawak ang isang makulay na picture book. Mommy, ang hiyaw ni Toby ay tila isang pinakamasarap na musika sa pandinig ni Wendeline. Agad siyang lumapit at niyakap ang anak, nang napakahigpit isinubsob ang kanyang mukha sa leeg ng bata, upang amuyin ang bango ng kanyang munting langit. Nandito na si Mommy Baby, hindi na tayo aalis sa tabi ng isa't isa, bulong ni Wendeline habang hinahaplos ang buhok ng anak. Sa gitna ng kanilang yakapan, ang pintuan ng kwarto ay dahan-dahang bumukas. Pumasok ang isang nurse na may seryosong muka. Ma'am Chairman Vance, gising na po si G. Rodrigo. Hinahanap po niya kayo. Napatigil si Wendeline. Ang kanyang puso ay tila nakaramdam ng isang kakaibang pagalog. Tumingin siya kay Mateo na dahan-dahang tumango sa kanya bilang pagsang-ayon. Isang matinding tensyon ang bumalot sa kanya habang naglalakad patungo sa kabilang kwarto. Doon nakita niya si Rodrigo, ang lalaking dati ay tila isang dambuhala sa kanyang mundo, na ngayon ay mukhang isang batang paslit na nawawala. Ang kanyang mga mata ay puno ng matinding pait at pagsusumamo. Nang makita niya si Wendeline, dahan-dahan niyang inabot ang kanyang nanginginig na kamay. Wendeline! Patawad, ang boses ni Rodrigo ay isang pabulong na daing puno ng bigat ng 5 taong pagkakasala. Iligtas mo si Toby, pero hindi ko na iligtas ang sarili ko mula sa sarili kong kaduwagan. Tumingin si Wendeline sa lalaking ito. Ang puot na dati ay bumabalot sa kanya ay tila unti-unting naglalaho, napapalitan ng isang malalim na pagkaunawa. Ang pagpapatawad ay hindi para sa taong nagkasala, kundi para sa sarili niyang kapayapaan. Rodrigo, bulong ni Wendeline, ang kanyang boses ay walang bakas ng galit. Ibinigay mo ang dugo mo para mabuhay ang anak natin. At iyon ang huling bagay na kailan mo kailangang gawin para sa amin. Ang utang mo ay bayad na. Ngunit ang landas natin, dito na nagtatapos. Isang mahabang buntong hininga ang kumawala kay Rodrigo bago siya dahan-dahang muling pumikit, tila ba sa wakas ay nahanap na niya ang kapayapaang hindi niya nakita sa kanyang yaman. Lumabas si Wendeline sa pasilyo kung saan naghihintay si Mateo. Ang kanilang mga daliri ay dahan-dahang nag-intertwine, isang tahimik na pangako ng isang bagong simula. Ang bagyong dumaan ay nag-iwan ng mga sugat, ngunit ang lupang nadiligan ng ulan ay handa na muling magpatubo ng mga bulaklak ng pag-asa. Ang tunog ng pintig ng monitor mula sa kwarto ni Toby ay tila isang hipdyu ng tagumpay. Sa wakas, ang langit ay hindi na malayo. Ang langit ay nasa bawat yakap, bawat ngiti, at bawat hininga ng isang pamilyang muling nabuo mula sa mga piraso ng pagkawasak. Ang langit sa ibabaw ng asul na dagat ng Batangas ay hindi na kulay abo. Wala na ang nagngangalit na bagyo at ang nakabibinging dagundong ng kulog na minsang bumalot sa buhay ni Wendeline. Ngayon, ang tanging naririnig ay ang banayad na bulong ng mga alon na humahaplos sa dalampasigan at ang masayang tawa ng isang bata na tila isang dalisay na himig ng tagumpay. Nakatayo si Wendeline sa balkonahe ng kanilang rest house, ang kanyang mga mata ay nakatutok kay Toby na masayang nagpapatakbo ng isang makulay na saranggola sa buhanginan. Ang bata ay mukhang malusog na, ang kanyang mga pisngi ay mapula at ang bawat hakbang niya ay puno ng sigla. Wala na ang mga tubong nakakabit sa kanyang katawan, wala na ang hirap sa bawat paghinga. Ang munting puso ni Toby ay tumitibok na ngayon nang may laya kasing tibay ng pagmamahal ng kanyang ina. Dahan-dahang lumapit si Mateo sa likuran ni Wendeline, may dala itong 2 tasa ng mainit na tsaa. Ang kanyang presensya ay tila isang pamilyar na init na nagbibigay ng kapanatagan. Ipinatong ni Mateo ang kanyang kamay sa balikat ni Wendeline. Isang simpleng haplos na nagpapatunay na ang mga sugat ng nakaraan ay dahan-dahan nang naghihilom. He looks so happy, Wendeline. You did it. Nailigtas mo ang langit mo, pabulong, nasabi ni Mateo, ang kanyang boses ay puno ng paghanga. Hindi ko ito magagawa kung wala ka, Mateo, sagot ni Wendeline, habang sumasandal ng bahagya sa lalaki. Salamat sa pananatili kahit noong ang tanging maibibigay ko lang ay ang aking galit at bighati. Isang matamis na ngiti ang sumilay kay Mateo. Sabi ko naman sa iyo, we were both searching for the same light.
at sa wakas nahanap na natin ito. Sa loob ng nagdaang mga buwan marami ang nagbago. Si Doña Josefina ay nananatili sa loob ng bilangguan kung saan ang kanyang tanging kasama ay ang mga anino ng kanyang sariling kasalanan. Ang kanyang kapangyarihan ay naglaho at ang kanyang pangalan ay naging isang babala tungkol sa kasakimang sumisira sa kaluluwa. Si Maricar at Catalina ay naharap din sa kaukulang parusa habang ang Aero Manila sa ilalim ng Vance Aviation Group ay muling lumilipad ng may dangal at katapatan. Si Rodrigo naman ay dahan-dahang bumabangon mula sa kanyang pagkakalugmok. Bagaman hindi na sila muling magsasama ni Wendeline, pinayagan siya ng huli na bisitahin si Toby sa ilalim ng mahigpit na supervision. Ang pagsasakripisyo ni Rodrigo sa ospital ang naging tulay upang makamit niya ang isang uri ng kapatawaran, hindi ang kapatawarang magbabalik sa nakaraan, kundi ang kapatawarang magpapalaya sa kanya mula sa bigat ng kanyang konsensya. Para kay Wendeline, ang pagpapatawad kay Rodrigo ay hindi nangangahulugan ng pagkalimot, kundi ang pagpili na huwag nang hayaan ang galit na magdikta sa kanyang kinabukasan. Tumingala si Wendeline sa malawak na papawirin. Naalala niya ang gabi sa nai, ang gabing inakala niyang katapusan na ng lahat. Ngayon napagtanto niya na ang bawat luha ay naging pataba sa lupang kinatataniman ng kanyang bagong pag-asa. Ang tunay na kapangyarihan ay hindi matatagpuan sa yaman ng mga Vance o sa posisyon sa kumpanya, kundi sa kakayahang magmahal muli ng walang takot. Mommy Mateo, tingnan niyo, ang saranggola ko, ang taas na ng lipad ang hiyaw ni Toby habang kumakaway sa kanila mula sa ibaba. Gumiti si Wendeline at kumaway pabalik. Sa bawat pag-angat ng saranggola sa hangin, tila nakikita niya ang kanyang sariling kaluluwa na pumapailan lang. Ang langit ay hindi na isang lugar ng mga bitag at bagyo. Ito ay naging isang malawak na espasyo ng kalayaan at bagong simula. Ang gikwento NG kanyang buhay ay hindi nagtapos sa paghihiganti, kundi sa paghilom. Dahil sa dulo ng bawat madilim na pasilyo, mayroong isang pintuang nagbubukas patungo sa liwanag, at sa bawat pusong nawasak, mayroong munting pintig na naghihintay lamang na muling mahalin. Ang bawat paglipad ng saranggola sa ilalim ng asul na langit ay hudyat ng isang bagong simula kung saan ang mga sugat ng kahapon ay hindi na pasanin, kundi bahagi na lamang ng ating kasaysayan. Magamahal kong tagapakinig, maraming salamat sa inyong matiyagang pagsama sa akin hanggang sa huling hantungan ng ating paglalakbay. Habang binubuo ko ang bahaging itinapon si Wendeline sa kalsada ng Nea, basang-basa sa ulan, habang pilit na niyayakap ang naghihingalong si Toby, na durog din ang aking puso. Ang kwentong ito ay hango sa mga totoong hibla ng buhay ng maraming kababaihang nakaranas ng matinding pagtataksil, ngunit piniling maging arkitekto ng sarili nilang kaligtasan. Ito ay bungga ng maraming oras ng pagmuni-muni tungkol sa tunay na kahulugan ng katarungan at pagpapatawad. Ang buhay ay parang isang flight sa gitna ng matinding turbulence. Maaaring maalog ang ating kinatatayuan. Maaaring mamatay ang mga makina ng ating pag-asa, ngunit tandaan ninyo, ang tunay na lakas ng pakpak ay hindi nasusukat sa katahimikan ng hangin, kundi sa kung paano natin ginagamit ang hangin ng bagyo upang mas lalong pumailan lang ng mataas. Huwag ninyong hayaang ang bigat ng bagahe ng pait ang magpabagsak sa inyong paglipad. Kung kayo ang nasa kalagayan ni Wendeline, pipiliin niyo rin ba ang magpatawad alang-alang sa inyong sariling kapayapaan? O mas mananatili kayo sa landas ng paniningil? Gusto ko ring marinig ang inyong tinig. Nasaan kayo ngayon habang nakikinig sa ating audio? Nagluluto ba kayo para sa inyong mga mahal sa buhay, nagpapahinga pagkatapos ng mahabang araw, o baka naman ay nasa gitna ng traffic patungo sa trabaho? Ibahagi ninyo ang inyong mga karanasan at damdamin sa comment section. Dito ay palaging may nakikinig at may pusong handang umunawa sa inyo. Isang simpleng like at share ay malaking tulong na upang maiparating ang mensaheng ito sa iba pang nangangailangan ng pag-asa. Hangad ko ang inyong kaligtasan, kapayapaan ng isip, at ang lakas na mabuhay ayon sa inyong sariling disenyo. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento. Pamagat ng kwento, langit sa ilalim ng pakpak. Paalala. Lahat ng mga karakter at sitwasyon sa kwentong ito ay katang-isip lamang nilikha para sa layuning libangan at upang magbahagi ng mga positibong aral sa buhay.